Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pagdating sa pagkain, tayong mga Pinoy ay madaling maka-adapt sa lasa ng mga pagkain hindi pa natin kailanman natitikman. Mula sa mga pagkain sa ibang mga bansa, mga mamahaling pagkain hanggang sa mga exotic na pagkain. Subalit dahil ang ating bansa ay sibilisado na, alam nating mga Pilipino kung hanggang saan at paano limitahan ang mga dapat nating kainin at hindi. Gaya na lamang ng pagkain ng laman ng tao o kanibalismo, nakakadiri, nakaririmarim, nakakatakot at tila wala na itong lugar sa makabagong Pilipinas ngayon. Sino ba namang matinong Pinoy ang kakain ng kapwa niya Pinoy? Pero alam nyo ba na sa tinagal-tagal ng pananatili ng ating bansa sa daigdig, may mga insidente na rin pala ng kanibalismo na nangyari mismo dito sa Pilipinas at nananatiling buhay sa ating kasaysayan. Yan ang ating aalamin para sa ating kwentong kasaysayan ngayon. Ang magkakapatid na Amil, ito na marahil ang isa sa pinaka-nakapangingilabot na insidente ng kanibalismo sa Pilipinas. Tatlong magkakapatid ang walang awang pinirap aso ang kanilang sariling ina bago nila ito pagsalu-saluhan. Nangyari ito noong buwan ng Pebrero taong 2014. Ayon sa mga nakasaksi, ang magkakapatid na sina Dante, 35 taong gulang, Paroy, 21 taong gulang at si Ibrahim, 18 taong gulang na pawang mga Moro mula sa Ampatuan sa Maguindanao, ay pinagtulong-tulungang Italia ang kanilang ina na si Musala, 56 na taong gulang hanggang sa ito ay mamatay at kanilang pinagsaluhan. Nang matagpuan ang katawan ng biktima, laking gulat ng mga tao nang may mga nawawala itong mga lamang loob kasama na rito ang kanyang mga mata at iba pa. Matapos ang insidente, inamin na magkakapatid na parte lamang umano ng kanilang ginawang ritual para sa kanilang ina na pinaniniwalaan nilang sinasaniban ng masamang espiritu. Ayon naman sa mga kapitbahay, ang magkakapatid umanong ito ay lulong sa ipinagbabawal na gamot nang mangyari ang kanilang pagpaslang. Ang kaso ni Raimundo Fonte. Si Fonte ay pinaniniwalaang nagtatrabaho bilang tagakuha ng tuba sa kanilang lugar sa probinsya ng Capiz. Noong Disyembre 19, 1900, pinaniniwala ni Raimundo Fonte ang kanyang katrabaho na si Benliro Liberato gamit ang isang sagwan matapos matuklasan na natutulog sa kanyang bangka ang biktima. Natagpuan ang bangkay ni Liberato na lumulutang sa batis na may nawawalang bituka, mata, tainga at ilong. Sa isang kasunod na paglilitis sa harap ng korte ng militar ng US, inamin ni Fonte ang pagpatay at sinabing kinain ng mga ito ang mga nawawalang bahagi ng katawan. Ang kwento ni Eladio Baule. Ang kasal ay isang okasyon na maalala ng bawat ikinasal at nakadalo nito na masaya lamang. Subalit ang kasal na nangyari noon sa lugar ni Baule ay hindi malilimutan ng mga bisita dahil mismong mga bisita ang inihain bilang pagkain ng mga bisita. Nangyaring insidenteng ito noong Hulyo 17, 2004 sa Nara, probinsya ng Palawan. Nag-init ang ulo ni Eladio Baule sa pinsan nitong si Benji Ganay ng aksidente nitong mahawakan ng puwet ng bride habang sumasayaw. Sa tulong ng anak ni Baule na si Gerald at ng pamangkin nitong si Sabtuari Pique kasama pang isa nilang pinsan na si Juni Buyot, dinala nila si Benji sa isang tagong lugar at saka doon binugbog hanggang sa malagutan ito ng hininga. Matapos nito'y sinunog nila ang katawan ng biktima gamit ang gas at tuyong dahon ng niyog. Matapos nilang ihawi ng biktima, pinirapiraso nila ito at dinala ang inihaw na katawan sa mismong resepsyon ng kasalan at ipinakain sa mga bisita. Nalaman lamang ang kanilang karumal-dumal na ginawa nang umamin si Buyot sa mga pulis. Inamin ni Buyot na noong ginawa nila iyon ay lango sila sa alak at napilitan lamang sila umano na patayin at kainin ng biktima. Ang nakakagulat na krimen na ito ay umabot sa international media at dahil dito ay panandali ang bumagsak ang turismo ng Nara dahil sa takot ng mga turista sa nangyaring insidente. Si Efren Matejos ng Cebu. Isang nakapangingilabot na insidente ang nangyari sa tahimik na bayan ng Tabuelan sa Cebu noong Mayo 23, 2011. Ang nooy 29 anyos na si Efren Matejos ay walang awang hinati ang katawan ng kanyang 6 na taong gulang na pamangkin tsaka niya kinain ng mga lamang loob nito. Agad namang inaresto si Matejos sa kanyang ginawang krimen.
Sinabi niyang inosente siya at ikinuwento niya sa mga otoridad. Ginawa niya umano ito sa kanyang pamangkin upang pigilan ito na maging isang manananggal. Pinabulaanan niyang lulong siya sa ipinagbabawal na gamot at hindi umano siya miyembro ng anumang organisasyon o kulto. Ayon naman sa kanyang mga kapitbahay, bago pa man umano mangyari ang insidente, sinugod ni Matejos ang isang matanda sa kanilang lugar na pinaniniwalaan niyang isang mangkukulam at isinumpa umano siya na maging isang unggo o halimaw na kumakain ng laman ng tao. Laking gulat nila nang umabot sa pagpatay nito sa sarili nitong pamangkin ang kanyang mga akusasyon. Ayon sa nakuhang report ng mga otoridad, nagawa ito umano ni Matejos nang tumangging makipagsiping ang ina ng kanyang pamangkin. Sa kanya, nakatakas ang ina nito subalit hindi naman ang kanyang pamangkin at siya ang napagbuntungan ng sama ng loob. Nang matagpuan ng pulisya ang bangkay ng batang babae, natuklasan nila na ang panloob na bahagi ng katawan nito ay nasa isang plato na binuhusan ng asin. Ang kwento ni Norberto Manero Jr. Siyempre, hindi makukumpleto ang listahan ng mga Pilipinong kumain ng tao kung wala ang pinakasikat na si Norberto Manero Jr. Kilala din siya bilang si Commander Bukay ng kanyang mga kaaway at taga-suporta. Siya isang vigilante na pinamumunuan ng isang Christian vigilant group na tinatawag na Ilaga laban sa mga Muslim and Communist rebels mula noong dekada 70 hanggang dekada 80. Sa rurok ng kanilang pangangampanya, naging notorious ang kanilang grupo dahil sa pagkatay nila sa katawan ng kanilang mga kaaway at ginagawang mga anting-anting ang ilang bahagi ng katawan. Bukod pa sa pagkain nila sa ilang parte din ito. Napatunayang guilty si Manero bilang mastermind sa pagpatay kay Tullio Favalli, isang Italianong pari noong Abril 11, 1985 sa Tulunan, Cotabato. Pinagsuspetsahan nila umano ang pari na isang komunista. Ayon sa mga nakasaksi, kinuha ni Manero ang utak ng nakahandusay at wala ng buhay na pari tsaka ikinalat ito sa iba't ibang lugar habang ang ibang parte ng katawan naman nito ay kanyang kinain. 2 dekadang nakulong si Manera dahil sa krimen subalit nakalaya din taong 2008. Ngayon ay namumuhay na siya ng normal at tahimik kasama ang kanyang mga alagang panabong na mga manok na dating pag-aari ni Manny Pacquiao. Ang grupo ng kanibalismo. Taong 2005, naaresto ng pulisya ang pinaniniwalaang leader ng gang ng mga kanibalismo na si Ruben Latang Jr. at magkakapatid na Sabino at Angelito Latang na pinaniniwalaang notorious pagdating umano sa pagkain ng lamang loob, partikular na ang katay at pag-inom ng dugo ng tao. Kinumpirma ni Ruben na kinain nga ng grupong ito ang puso at tatay ng tao ng kanilang mga biktima at iniinom ang kanilang dugo. Sa paniniwalang ito ay isang mabisang anting-anting para protektahan sila mula sa mga bala at bladed na armas. Nakapangingilabot ang mga istorya ng kanibalismo sa mga tribong malayo sa Kapihasnan. Hanggang ngayon ay marami pa ring tribong ginagawa ito. May iba kasing naniniwala na lumalakas sila kapag kinakain ng kanilang natatalong kalaban. May ilan naman na naniniwalang kailangan nilang kainin ang katawan ng yumaon nilang kaanak para manatili ang mga ito sa kanilang piling. Sa Pilipinas, mayroong mga kaso ng kanibalismo na nai-report. May ilan dito ay nasiraan ng bait at may ilan naman na iniuugnay sa mga aswang. Pero isang nadiskubre ang maaaring mag-link ng mga ninuno natin ay may bahid ng pagiging kanibalismo. Ang ilang indigenous tribe kasi na headhunters ay laganap sa bansa pero walang nakapagpatunay na mayroon din tayong cannibals tulad ng mga nasa ibang lugar sa Pacific tulad ng Polynesia at New Guinea. Ngunit ang nadiskubreng labi ng isang 9,000 years old na babae sa Palawan ay maaaring makapagbunyag na ang ating mga ninuno ay ginagawang kanibalismo. Ayon sa dalubhasa na nakadiskubre, ang labi ng babae ay metikulosong natanggal ang laman at balat sa mga buto nito bago inilibing. Pero sa ngayon, ang iniisip nila ay purong ritual ito. Hindi pa rin maialis isipin ng kanibalismo tulad ng mga ginagawa ng tribo sa South America na kinakain ng kanilang mga yumaong kaanak.